Tanong ka na. Okay. So, hi guys. Congrats sa movie. Finally, nagkasama-sama kayo together. I'm a big fan of Sis. Pumunta ako sa studio before, old GMA. And si Miss Candy nakasama ko sa mall show ng for a diaper. Yan. So, yan, event. Yan. So, here's my question. So, ilang decades na yung friendship yun, di ba? So, anong masasabi niyo ngayon sa mga friendship from showbiz na hindi gano'ng nagtatagal because parang related lang sa love life, hindi nagtatagal yung friendship nila. What are your thoughts about that? Mga showbiz friendship nowadays. Sila friends. Yun nga, anong advice nyo? Baka hindi talaga sila friends. Yun. Friend-friendan. Oo, hindi parang minsan kasi di ba meron tayong mga nakakasama natin sa trabaho na talagang we feel like we're really close. And then, we move on to our next project. Parang nawawala yung closeness. So, siguro baka mamaya talagang the connection is not as deep as you want it to be or as it should be. So, maybe hindi lang talaga naukol. And then you meet other people na mapanibagong friends ulit. Siguro habang tumatanda ka kasi, di ba? Oo, habang tumatanda ka, naalala niyo before yung mga phone na Nokia, meron yung mga, yung family, tas meron Yes. friends, meron yung pwede mo i-categorize. Parang alala ko before pa, parang mga 3 buwan ko yata kinategorize yung mga tao. Friend ko ba ko siya o koligyo? Ayaw mag-decide. Friend ko ba Ang siya? nakakaloka, talagang inisa-isa mong Oo, ang dami nun. A to Z. Oo A to nga. Z. Oo. So, kita nyo na, ganun talaga si Candy. Meron talaga siyang organization. Yung gano'n yung inisip mo, so habang tumatanda ka, talagang magbabawas at magbabawas ka eh. Hindi ka nagbabawas. Kusa siyang nawawala. Diba? Kasi sinisimplify mo yung buhay mo. Yung, hindi naman pala kailangan. Yung gano'n, yung okay lang. Yung gano'n. Baka naman kasi nasa discovery stage pa rin sila. Oo. Discovering who your friends are, Oo. discovering kung sino ba talaga yung kasundo When mo. you're young, di ba? Iba. Iba naman kasi, yun nga yung sa dami ng makakasama mo, merong malalagas. May matitira, may malalagas. So pag natira, di alam mo na. Correct. Baka it's worth keeping. Pag nalagas, alam mo na rin na, baka per project lang ito. Correct. Huwag na ibilo. Per Per project. Ganun talaga. Yung friends tayo, pag magkasama tayo, pag di tayo magkasama sa project, di mo na Parang tayo stranger friends. na. Oo. Pero may mga ganun din naman, not because hindi kayo close enough or not because masama sila, pero talaga lang, ganun lang talaga. Si Mina. Idadagdag ko yun. Wala. Actually, iniisip ko nga bakit ba, ano ba yung difference nung then and now? Meron bang difference? Oo, I was about to say that. Baka may kinalaman din yung social media. Hindi ko alam hindi ko talaga alam kasi iniisip ko, bakit nga ba? Kasi sa totoong buhay, sa kahit na anong industriya naman, hindi lang naman sa show business anywhere, sa office, sa ganito, hindi naman madaling magkaroon ng kaibigan. Kaya nga diba sabi nila, pag nakahanap ka na ng tunay mong kaibigan, huwag mo nang pakawalan na kasi napakahirap maghanap ng totoong kaibigan. So yung sa amin, siguro kasi hindi siya hard sell. Yung nangyari sa amin hindi namin pinilit yung isa't isa. Nag-jive na lang kami. Ngayon kung paano, syempre we were young then. So, kumbaga, naging bata din tayo, nandami rin natin mga emosyon, immature tayo dati, mga simpleng bagay na pag-aawayan. Pinagdaanan din naman namin yun. Pero bakit natin na-overcome? Hindi ko din nga masagot. Paano ba yun? Hindi ko din alam. Baka lang kung merong kinalaman ng social media sa ngayon, sa mga magkakaibigan, or sa mga sa industriya, or baka iba na yung competition ngayon. Baka Pwede yung priorities. iba yung priority sila, baka masyado silang, yung goal getter na hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing masama. Kumbaga, iba na lang talaga yung goals nila. So baka ang mga priority nila ay yung trabaho ko, baka, puro lang po ako baka. Feeling ko parang nag-align lang talaga yung mga ano natin. Feeling ko parang our stars aligned lang talaga. Grateful lang kami na I think it's rare what we have. And we're grateful that we're able to maintain this friendship through the years. And I'm sure kayo rin marami kayong mga friends. Pero talagang it all, sabi ni Ken kanina it takes a lot of work.
work on it. Hindi, it just won't fall into place na mangyayari na lang, friendship forever. You have to put effort also. In any relationship, I believe na you always have to put effort in it. Kasi kung hindi, wala yan. Ngayon, kung feeling ko naging willing lang talaga kami to put effort in our relationships. So, naging solid through the years. Okay, thank you for that. Last question, speaking about road trip. So, parang nag-road trip kayo or nagtatravel assignments, ganon? Sino nag-book ng trip, mga ganon? Yung taga-book, feeling kayo sa Hong Kong, punta tayong Batangas, si bahay ni Mina yun. So, siya yung, gusto niya siya yung sa bahala sa pagkain, at saka sa place, di wala na kaming problema. Pero, let's say, we go to another place na, na different. Like, when we went to Hong Kong or when we went to Korea, feeling ko parang, may isa na, siya yung nag-book. It actually varies, I think, each place we go to. Pero I remember when we did Hong Kong and Korea, I think I booked everything. Tapos may isang taga-make sure na may malinis yung kwarto, malinis yung gamit, yan si Nina yan. Si Janice naman yung make sure na may kakainin, anong gagawin, yung mga... At saka yung hindi siya mawawala. Tsaka ako yung nag-a-adjust pagdating sa time. Ay, sa banyo! Always. Sa banyo! Kasi sa mga gaya nung nag-Korea kami, isa lang yung CR namin kaming tatlo. Di ba? Siyempre, sabay-sabay kaming lalakad, mamamasyal. So, laging ako yung pinakamaagang gumising. Ako kaagad ang unang naliligo. Tapos pagkatapos, sino kasunod? Ikaw minsan last, di ba? Si Nina ang last, si Jenny sa gitna. So, yung ganon, meron na kaming, parang automatic nga sa atin. Pag pinag-uusapan, sino gustong magbanyo una? Ako na, tapos ito, tapos ito ha. Oo. Mababa niya na ako, sige mamaya na ako, kakain muna ako or something. Mga ganun. It's just regular, really. It just Little things, but it matters. Yeah. So, nagdadaan lahat sa usap talaga. Kasi kilala mo nga yung isa't isa, alam mo kung sino yung pinakamatagal mag-CR, sino yung kailangan ng time. So, sino yung nangangailangan ng time, sino yung pinakamabilis kumilos. So, parang naturally, it falls into place kasi alam mo na kaagad kung saan ka. Kasi wala na tayo in-expect. Parang tanggap mo na ganun siya, ganun ako. Tanggapan lang talaga, respetuhan lang talaga. Thank you, girls. Good luck sa movie. I'm sure blockbuster. Thank you, girls. Thank you. Yung apat, no? Na hindi ko pa nakakausap, except for Kelly. Sa kailan kaya? Anyway, si Janice kasi at saka si Jelly, nakakatuwa kayo munang bilang magkapatid. Gusto na tayo na, syempre, natural yun sa magkapatid na nagkakampuhan, nag-aaway. But in your case, kumusta kayo since you were kids? Hindi kami ganito nung bata kami, ha? Kasi lagi kami kontrapelo nung bata kami. Lagi kami nag-aaway. Believe it or not, terror sister ako. Nung mga bata kami. Nang so much. Oo! Siya yung typical ate, yung panganay. Alam niyo na, yung mga bunso, yung mga pangalawa, alam niyo na kung paano mga kuya at ate ninyo, di ba? Ganon siya. Inaape? Inaape? So ngayon, alam ko na kung bakit kagayan ngayon kay Ate Janice. Binabalik ko lang siya. Binabalikan niya, may revenge. Gumaganti. Hindi, pero ano pa ba? Malaking away? Hindi, wala na. May malaking away ba tayo? Meron. Pero nung nahiwalay ako, bati na tayo. Bakit nangyari yun? Because I was... Hindi ako makikinig. Because you were a sister. Yes. Yes. And also pakialamero. Yes. Okay, pakialamera. Overprotective ka ba sa sister? Sa big sister? Ako? Janice, yes. Hindi eh. Kasi parang mas magaling siya kaysa sa akin eh. Pagdating doon sa mga bagay na... Pagdating sa life, parang mas magaling siya kaysa sa akin. Hindi naman, pero sige. Alam mo, the word of the day is, journey. Diba? Sabi mo? Okay. Bilang magkakaibigan, una-muna, paano nagsimula ang pagkakaibigan?